Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Webes, Iloilo City ginpaidalom na sa Blue Alert status para sa preparasyon sa bagong tuig. Baligyan na isang palupok amat-amat ng mabakal sa Iloilo City. BFP hugot ang pagbantay sa firecracker zone. Sidewalk vendor sa Bacolod City nga nagalaksam sa dalan kag wala sang permit, ipaidalom sa clearing operation. Mga pasahero nga nagbalik sa Iloilo City pagkatapos ang Pasko, mas nagdamo sa mga transport terminal. Bata patay ang may sinipilason sang matiruhan sang pulis nga ginapahayag ila na sa putihan sa Pulupandan. Kag pila ka mga turista ginsulit ang nabilin nga adlaw sang bakasyon sa Boracay. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Iloilo City Operations Center naka-blue alert status samtang nagahilapit ang selebrasyon sa bagong tuig. Samtang baligyan na sa mga palupok hugot nga ginamonitor sa BFP. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Buhang, Haro. John? Jert, ginapa-alerto sa karon ang tanan nga miyembro sang CDRRMC sa tanan nga mga posible matabo samtang naghilapit ang pagsugalaw sa bagong tuig. Masako na kadamhan sa pagpamakal sa mga prutas, panghanda sa medianoche kag preparar sa naghilapit nga pagsugalaw sa bagong tuig. Gani agud tayuyon ang sinadya, malayo sa disgrasya kag hilway ang tanan. Ginpaidalom na sa blue alert status o kung mas hugot kapag bantay ang Iloilo City Operations Center sa buong holiday season. Whenever we are in a blue alert status, that means ang aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga members ng response clusters naton are put on a 24/7 standby. That at any given time that may something matabo within sa city naton because of either the holiday or may mga weather conditions ita nga matabo. Magluwas sa CDRRMC, naka-alerto man ang BFP sa mga firecracker zone sa syudad sang Iloilo. Agud masiguro nga ginasunod sa mga vendor ang mga pagsulundan sa matawhay kag hilway sa peligro nga pagbaligya sa mga palupok. Kaina gininspeksyon sa BFP ang mga vendor kung may mga nagakaigo nga pamalong sang kalayo, kaangay na lang sang mga balas, tubig kag fire extinguisher. Bastante man sa mga no smoking kag testing signs ang mga ini. Tradisyonal ang pamilya ni Karen nga abi-abihon ng bagong tuig gamit ang madamo nga mga palupok. Apisar nga taga-Aklan sa day Karen. Dili pa sila sa syudad sang Iloilo nagabakal sa mga palupok. Para lang sa amon, para gina-welcome natin ang New Year, para masadya man yung mga kabataan. Suno kay Manang Bibeth, madahog ang baklaray sang palupok, subong kuning kumparara sa nagligan nga tuig. Ilaman ginalauman nga mga 3 kaadlaw antes ang New Year, madamo pa ang mga manugbakal. Subong daw, ay pa man kay ang highlight nga baklay 29, 30, 31. Pero at least hindi man kagapon doon naka 30,000 ang ko. Samtang naglabot naman sa 34 ka mga boga, ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office sa ilang mas ginpasangkad pang operasyon batok sa mga ginadumilian nga palupok kag boga. Nagapangun ang Police Station 8 nga may 13 tanan ka mga boga nga nakumpiskar. Police Station 5 nga may 6, kag Police Stations 2 kag 7 nga may tag 5 ka boga. Jert, ginahaylo naman sa otoridad ang publiko nga hindi na magamit sang mga palupok sa pagsugalaw sang bagong tuig apan kung hindi gid malikawan. Siguraduhon nga sa mga fireworks designated area so kung malayo sa mga pamalaylang, gamiton ang ini nga mga pampagahon sa pagsugalaw sang bagong tuig. Jert? Madamo gen nga salamat sa update kapuso John Sala. Kang para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, manginkaw pud ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat mga sidewalk vendor naman sa Bacolod City nga nagalaksam sa dalan kag wala sang permit ipidalom sa clearing operation. Yaring balita nga aton gintutukan. Yara lang sa may tisay sa fruit stands ang ginpahanugutan sa Bacolod City LGU nga magbaligya sa public plaza humaning December 21 tubtob 31. Rason, ng iban ng mga negosyante sang prutas sa downtown area nagapaamulya.
Apang may iban diri nga wala sa permit kag nagasablag pa sa dalan. Dapat niya may proseso, giniyangato niya pagligyan ay hindi lang niya kay magulpe lang kamo niya plaster kundi hindi niya higad-higad nga wala sa permit. Ang wala isang special permit kagang magalabaw ikunon gina naton ipangkuaon na gina mo na para clear ang mga dalanan tablang away na sa ginalaw ya. Magluwas nga illegal na ang pagbaligya sa dalan, ginakabalakan pa nga magtugas sa aksidente sa dalan bangod nga nakasaklam na ang ila mga ginabaligya sa kalsada. Gabi, may kagagasar dyan. Kung may mga motor, maaksidente. Sila pasaway sila yung mga dalan nga hindi pwede baligyan sila may abra na gani sa iga dalan daw. Way pa sila permit. Ano lang? Wala nga kawat-kawat. Sunod sa mga manigbaligya, masami, tagaluwas ng syudad ang nagapasaway bangod ang 18 tanan ka nagkalailaing nga Vendors Association ang naipidaluman sa isa ka grupo ka ginabawalan nga mag-operate nga wala permiso. Magluwas sa mga managprutas, tutukan man sa LGU maukay-ukay stalls nga ipahamtang sa downtown sa tion sa New Year's Day. Gin-allow naton upod sa SP, no, kag sa local market committee, nga maano sila, then sila dira sa Araneta, Duriaga, Gonzaga. Kada banog baligya ginapabutangan ginamon sang basurahan. Samtang, ginatutukan man sa LGU ang basura sa downtown area Subong nga holiday season. Opod, Karinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga pasahero halin sa mga probinsya nga nagbalik sa Iloilo City pagkatapos ng Paskwa, mas nagdamo sa mga transport terminal. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Madasig nga mapuno ang mga PUJ unit nga ini sa bus terminal sa Haro, Iloilo City. Inibangod balik opisina na ang mga government employee kag trabahador sa syudad pagkatapos ng selebrasyon sang Paskwa. Natalupang ni Manong Romulo nga 5 a.m. to 7 a.m. Dagsa ang mga pasahero halin sa mga probinsya gani wala pa 5 ka minuto. Nagahalin na sila sa pila. Sa subong yang pakadto tuyas lilo damo kung magpabalik ka diway. Ginpahayag sa mga pasahero nga nabudlayan sila sa pagsakay sang bus halin sa ila lugar, bangod halos punuan gani nagatindog na lang sila pareho kay Sherin kag Christopher nga halin pa sa Pasay City. Standing halin sa bus. Tama pasahero. Medyo magutok lang sa sa series. Standing. Paglagpas alas 8 naman sa aga, nangin matawhay na ang mga terminal kag naghagan-hagan na ang mga pasahero. Bastante man ang PUJ units kag taxi sa lugar nga nag-akomodar sa mga sumalakay. Ginalauman nga magdagsa liwat ang mga pasahero pila ka adlaw antes ang bagong tuig. Upod ka Romel Parkia, Zen Kinantang Sasa, 1 Western Visayas. Samtang pila ka mga turista naghingagaw pa enjoy sa beach sa Boracay antes magpuli. Nagapauli ang turista nagdagsa sa Cagban Jetty Port. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kun kahapon ang inmagalumo ng tiyempo, subong adlaw, nabatsagan na sa mga turista ang init ilabi na sa beachfront area. Madamo pa ang naghingagaw langoy samtang ang iban ang naghampang sa baras upod ang pamilya. Pagkatapos naming mag-breakfast, diretso na rito kasi mamaya mainit na eh. Mamaya magla-land tour kami para masulit namin yung stay namin dito. Gin-enjoy naman sa pinakaturista ang ulihing agabi sa isla antes nagpauli subong adlaw. May pila nga nag-picture taking sa mga sandcastle bilang remembrance. Masaya kasi nakapagpa-picture na ako sa ganyan kasi dati nakita ko lang sa online. Gindagsa naman ang Cagban Jetty Port sa mga nagpauli nga mga turista. Ang pagbakasyon sa Boracay ang isa sa hindi malimtan nga Christmas sang pila ka mga turista. We arrived on the 22nd po and then paalis na today which is sad pero it's really nice. Nakapag-enjoy po ng todo. Opo, nag-enjoy po kami. Tapos pumunta po kami sa may Puka Beach. Tapos kaninang umaga, kasi maaraw na, pumunta na kami sa beachfront. Ginapahanumduman sa mga turista nga siguraduhon nga wala sa mabilin nga gamit. Ginasigurado man sang Coast Guard Boracay nga yara sa maayong nga kondisyon ang nagabiyahe nga fiber boats agod malikawan ang anuman nga aksidente. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabusa masobra 250,000 ka mga individual naapektuhan sa ginpabasog nga hangin habagat sa Setyembre. Mga malain nga tiyempo nga nagdala sang dako nga halit sa rehiyon. Balika sa pagtutok ni Kim Salinas.
Mabaskog nga buhawi, dalagko nga mga balod, malapnagon nga pagbaha, nagkalatumba nga kahoy, kag pag-usmod sang duta. Ini ang pilalang sa nagsugata sa Western Visayas sa bulan sa Setyembre bangod sa ginpabaskog nga habagat dala sang 3 kasunod-sunod nga bagyo. Basko-basko ng hangin. Tapos nakita namon wala na daw, hawan na, kusog siya. Linibo ka mga bulutuan ang nagkansela sang klase. Ginkansela man ang pila ka mga biyahe sa mga puerto sa rehiyon. 5 ka mga kabuhi ang nautas base sa datos sang Office of Civil Defense 6 kung sariin isa ang missing. Masobra 250,000 ka mga individual ang naapektuhan bangod sang malain nga tiyempo. Isa ka bulan na nagligad, inaigo man sang trough ni Bagyong Christine ang Western Visayas. Sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago, Bacolod City, 4 ka mga balay ang narusdak bangod sa mabaskog nga hangin. May pila nga nagbakwit matapos nagkalaguba ang ilang mga puluyan. Kung gabi ka, tulog ka, may ginakulbaan ka. May arat tayo mga pagbugtaw mo, why na atop mo balay? Gambal ni Mayor, kagambal ni Kapsamo nga may gaamang kami relocation, pila na kabagyong nga ginaulat namon, kiluway mangyapon action. Ang Iloilo City LGU may 360 na ka-socialized housing units para sa plano nga relocation sa mga nahalitan. Sa una nga semana sang Disyembre, pila ka mga lugar sa Aklan ang ginbaha bangod sang mamunog nga ulan dala sang shear line. May mga na-stranded nga salakyan sa banwa sang Altavas kag Balete sa Aklan. Temporaryo man nadulaan sang supply sang kuryente ang pila ka lugar. Sa tion sang weather disturbances, ginapaaligbat sang otoridad ang mga residente ilabi na ang kaimportansya sang preemptive evacuation. Still reminding our community, no, yung ating especially mga LGUs natin to really to be vigilant. Hindi na bag-o ang paglaslas sa mga bagyo sa rehiyon. Apang hindi ini dapat mangin rason agud magkampante kag magpabaya sa pagpreparar sa mga kalamidad. Para sa paghanduraw sang 2024, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Gwardiya sa opisina sa DPWH-6 ginaresto bangod ginaligar, gintayaan sinisang pusil ang upod nga gwardiya. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginkasuhan sang alarm and scandal kag grave threat ang 39 anyos nga si Jeran Espinosa, security guard nga na-assign sa opisina sang DPWH-6 sa Iloilo City proper. Ini matapos nga ginreklamo sang upod sini nga gwardiya sang pagpamahog kag pangpangtaya sini sang iya service firearm. Sa investigasyon sang kapulisan, nag-abot sa opisina sa Espinosa nga yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilumnon. Sang ginsaway sang iya upod nga gwardiya, kag ginhambalan nga ipahibalo ini sa ila chief security nga nakainom ini didto kag naakig sa Espinosa. Sang nangakig na siya kay hindi sa pagpadyutihon, ginkuha niya ang shotgun sa ilang guardhouse, kag ginuribay, kag ginkasa, kag gintaya to sa gwardiya nga buslan niya tani. Ginpahayag ni DPWH-6 Regional Director nga na-assign ang gwardiya sa equipment section kag hindi organic employees ang security agency. At that time, siguro kagapon, kay December 25, medyo nakainom na siya kag nag-wild. Kaya hindi siya pagpadyutihon, kaya gusto siya mag-duty. So maybe we can consider it as an isolated case kay tungod nga hindi taman control ang tao sa security agency nga ginhire ta. Nagapabilin nga detained sa Police Station 1 ang gwardiya. Nagpaiway ini nga mag-atubang sa kamera. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Drivers ang wing van nga nakasangit sa vertical clearance barriers ang Ungka flyover pabayron sang DPWH-6 sa natuga sini nga damage. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpanindugan ni DPWH-6 Regional Director Engineer Saniboy Oropel nga dapat pabayaron ang driver sang wing van nga nakasangit kag nakaguba sa vertical clearance barrier sa Ungka flyover sa Martes. Dugang pa diri magapangatubang man ang wing van driver sang kaso nga reckless driving resulting to damage to government property kag disregarding traffic signs. Multahan pagid ini sang 5,000 pesos sa paglapas sang city ordinance nga nagadumili sa mga truck nga magsaka sa flyover. So nagrespondi ang pulis, ginkuha ang iya driver's license, kagin ginisiwan sa sang traffic violation.
Matandaan nga nagtuga sa mabugat nga dalagan sang trapiko ang natabo gani ang DPWH-6 nagahinyo sang bulig sa mga LGU nga nasakpan sang istruktura. I am asking for assistance and cooperation sa local government units to strictly prohibit kag ma-regulate. Kay kung maguba na dira kag mag-traffic, kita naman ang basulon. Nagpahamtang na sang signages ang DPWH kag Iloilo City LGU sa lugar nga ginadumilian nga maglabay ang mga trailer truck, tractor head, mixer truck, dump trucks kag 10-wheeler trucks, motorsiklo kag mga bisikleta. Upoy Caramel Porquilla, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso 3rd MRT Inter-School Cheer Dance Competition sa Himamaylan City, Negros Occidental. Mas nangin masadya sa pagbisita sa aton sikat nga Kapuso Stars. Nakatutok Aileen Pedresa. Makalawat-awat nga stunts, makalilingaw nga cheers, kag artistic choreography. Ini ang gin-showcase ng 14 tanan ka grupo na nagpasakop sa 3rd MRT Inter-School Cheer Dance Competition sa Himamaylan City. Ang tagsa ka grupo sa handong nga manging kampyon to the highest level ang exhibition. Ang supporters ng kada eskwelahan wala man nagpapirde sa cheer sa ila pambato. Apang ang nagpangbabaw sa gihapon ang Himamaylan City National High School. We are very happy sa ginpangabudlayan sa mga kabataan. Gifted bagid ang mga students naton para i-train naton further and maybe get scholarships in the future sa college or maybe send them off sa iba ng mga school. Siyempre, ang mas naghatag duag kasadya sa kiwatan ang Kapuso Stars. Sa pagwa pa lang ni Angela Alarcon, naghinugyaw na ang audience sa iya song number. Next in line si Prince Clemente na nagpakilig kag nagharana sa audience. Sa iya naman tingog do kasubungan na in love ang girls sa nagperform na si John Rex. Kilig man ang boys ang nagwa na kag nagkanta si Lian Valentin. Pero talagang napakasaya ng Negros kasi yung mga tao nga napaka-lively, napaka-init ng pagtanggap. And of course, dito sa Himamaylan, first time ko kaya sana makabalik-balik tayo dito. One of a kind experience, syempre, yung makita yung mga taong sumusuporta sa amin. And of course, syempre, na-enjoy yung pagpunta namin. And yun, lagi akong excited. Sobrang happy ako to be here again. Maraming salamat po for having us GMA artist po. Himamaylanons, grabe kayo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal na binibigay. And it's my first time here, kaya nakakadama ng puso na... Upod Garawa Manggoy, Aileen Pedresa. One Western Visayas. Mga kapuso, booklet hindi na kinahanglan sa pagbakal sang bulong sang senior citizens para makakuha sang diskwento sunod sa DOH. Samtang 10,000 pesos nga cash gift mahimo nga mabaton sang octogenarians kag nonagenarians. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Mahimo na nga ma-avail sa mga senior citizen ang medical discounts apisara nga hindi mapresentar ang booklet. Ini kasunod sa mando ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa nga dulaon na ang requirements sa seniors nga magpresentar sang purchase booklet sa mga botika para makadiskwento. Iga-require sa gihapon ng mga ini nga magpresentar sang valid ID kag prescription o kun reseta sang doktor. Bentaha ini para sa mga senior citizen nga masami nagakalipat sa pagdala sang ila booklet. Isa na diri si Nanay Julie. Kasi abala ng malipatan gid man tuod ang imo nga booklet. Siyempre, kung wala ka, pwede ka makabakal, hindi lang. Samtang ginapanawagan naman sang National Commission for Senior Citizens ang kwalipikado nga tigulang nga mag-apply sa mga local government unit agud makabaton sang cash gift halin sa national government. Base sa expanded centenarian law, ang mga senior citizen nga nagaedad 80, 85, 90 kag 95 ang makabaton sang 10,000 pesos epektibo January 1, 2025. 100,000 pesos ang makuha sang centenarians nagapuyo man sa pungsod ukon sa abroad. Ang 80 anyos nga si Lola Rogelio
pamilya nagpaproseso na sang iya dokumento sa iya apo sang Agosto agud maka-avail sang cash gift. Nagsumeter lang ini sang kinahanglanon nga mga dokumento sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Iloilo City. Pati ibakal ko bulong. Pagtan ko balay ko, matamaton ko nga magayo Malipayo naman ang mga senior citizen bangod mabatyagan nila ang pagtatap sa ila sang gobyerno. Upod kay Romel Porquia, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, ginpilahan sa nahauna nga adlaw sang Metro Manila Film Festival 2024 ang kapuso entry nga Green Bones. Sold out ang screening sini kahapon sa pila ka sinehan sa Metro Manila. Trending man ini bilog nga adlaw sa X. Kadungan sang pagbubo sang positive reviews na gikan sa mga tumalanaw. Gani bilang pagpasalamat, liwat nga sorpresahon sa mga bida nga Sanday Dennis Trillo kag Ruru Madrid ang mga sinihan. Lakip man sa nagapanawagan sang suporta para sa MMFF entries si Presidente Ferdinand Marcos. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon, ang Golden Year ng MMFF, ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Ang kilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Sekarang nagabuko ng sobreo. Mount Laod, 2 ka beses nga nagbugas ang aso nga may dalang abo sa sulod sa 24 oras. Malawig nga paglinog sa bulkan, obserbahan naman sa Fivaos. Nakatutok Irene Pedreso. Liwat na naman nga nagbuga sang aso nga may upod nga abo ang Mount Kanaon sa mga adlaw, December 26 suno sa Fivox. Naglabot sa 100 metros ang kataason sang aso nga ginbugas ng bulkan. Ash Division at 5:40 a.m. Around 6:30 a.m. 20 ka volcanic earthquakes naman ang narecord sa bulkan sa sulod sa 24 oras. Kadungan sini, naobserbahan man ang malawig nga pagtayog sa bulkan upon volcanic tremors na naglabot sa 29 tubtob 39 minutos. Ay, sama sa volcanic quakes natin, ma'am. Pero malawig siya. Ano yan na pag-uinog man siya, pero malawig siya. Patumaan ang inisun sa Fivox sa may posibilidad sa gihapon nga liwat nga magalupok ang bulkan. Samtang naglabot na sa masobro 11,000 ka pamilya nga ginabugusan sang 45,000 ka individual sa Region 6 kag 7 ang apektado sa paglupok sa bulkan sunod sa Office of the Civil Defense. Masobra 32 milyones pesos naman ang danyo sa agrikultura nga gintugas sini sunod sa OCD. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Paskwa ginselebrar man sang ati community sa isla sang Boracay. Pagsiguro sang permanente nga ilisaran Christmas wish sang mga ini. Ang ini nga istorya gintutukan ni Kim Salinas. Bisan simple lang, malipayon nga nagselebrar sang Paskwa ang pinakapamilya sa Ate Village sa Barangay Manok-Manok sa Isla sang Boracay. Ang pamilya ni Jocelyn naghanda sang gamay nga pagkaon, nagkulokanta kag nagulo istorya. Sama-sama sa pagkain sa paggaling mo sa misa, galing sa simbahan. Kaya ako po ay masaya at ramdam na ramdam ko po yung Pasko. Naghiwat man sang Christmas party ang ati community kung sariin may mga pahampang nga ginpatigayon. Apang suno sa isa sa mga leaders ang ati community sa Boracay, may iban nga wala na naghahanda bangod sang kapigaduhon. Ang iban ay nagabugtaw tig alas 12 para sa Noche Buena. Pero kami wala gani kami, sir. Tulog lata kami ran, sir. Marso 2024 sang ginbawi ang ilalote sa Barangay Manok-Manok kung sariin ginaaligar nakabaton sila sang pamahog nga gubon ng ilabalay. Gani, sanggin pamangkot ang ila tribe leader kung anong Christmas wish sini. Wala sini napunggan nga maghibi. Ang Christmas ko lang dapat ay hindi dapat matabo nga may cancellation ng amon nga klowa. Ang ila ginapangayo, hindi na sila liwat mabawian sang duta. May ipalabas mandaan
ni President Bongbong Marcos nga magiging free na ang ate hudi sa Boracay ag itao lang gid nanda lubusan ang lupa nga gintaw man sa amon it gobyerno. 24 tanan ka mga pamilya ang karon nagapuyo sa Ati Village. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Papuso bata patay ang may sinipilason sang matiruhan sang pulis sa Banwa sang Pulupandan bangod sa hindi pag-insindihanay. Suspect nga pulis ginapahayag nga ginsapote sang grupo sa mga biktima antes ang pagpanira. Nakatutok ay din Pedreso. May andom pa na sa mangkot yung nagpasikulaw na kalit. Ano pa andom niya? Pinadula. Nabayluhan sang kasubo ang malipayon kuntani nga pagselebrar sang Paskwa sang amay nga si Jomari Fuentes matapos mapatay ang 22 anyos sini nga anak nga si Joman Fuentes sa adlaw mismo sang Paskwa. Patal nga pila sa wala nga dughan ang naangkon sa biktima matapos matiruhan. Alas 4 Miyerkules sang kaagahon malapit sa basketball court sang Barangay Canbusa, Pulupandan, Negros Occidental. Pilason man ang amay nga si Jomari matapos nga naigo sang bala sang nagtambag sa pagpangtiro. Ginatulo nga suspect ang 36 anyos nga pulis nga si Corporal Armen Alanza, residente man sang nasambit nga Banwa, kag nadestino sa 604 Company RMFB sa Kabangkalan City. Sunod sa Pulpandan Pulis, alauna sang kaagahon sa nagiinom-inom sa Tiangge ang suspect nga pulis. Suno sa tagiya sang Tiangge nga may ara isa sa katawo nga daw nagkonfrontahanay sila. Ginpayag na samtang nagapungko sa Tiangge ang pulis, may isa ka lalaki nga mabakal man kuntani sang ilimnon. Ginpayag nga ginsita sang suspect ang lalaki, kag didto na nga nagsaligbat ang biktima kag nangakig. Dito ginuna sumbag sang biktima ang nasambit nga pulis. Sunod sa nakasaksi, gintingmuan pa sang pulis nga pakalmahon ang mga biktima, apang wala ini ginuntatan sumbag sang ginabanta 5 pa ka mga lalaki. Sang nakamit lang si pulis nga gusto mo balbalon ka ka? Ano lang ha? Ginlagas pagin sa mga ini ang pulis tubtob na kalabot sa basketbulan. Tubtob nga ginpilit sa biktima kag mga upod sini nga kuhaon ang pusil sang suspect nga nakasulod sa iya nga belt bag. Ginuyatan sa pulis ang pusil agud hindi ini maagaw, apang bangod sang pagpukutay. Naglupok ang pusil kag naigo ang biktima kag amay sini. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV sa pulis nga suspect, ginpahayag sini nga nagpakilala pa ini nga pulis, apang padayon sa gihapon ini nga ginsumbag sa mga biktima. Kwaon yung dilarmas mo, kayong belt bag ko, nakaptanan nila mo. O sige sa layas yung bag, nagagaway na kami. Pagbutong, lumupok, wala ko kabalo nga minigo. Naka-hospital arrest ang pulis nga padayon nga ginabulong matapos makaagom sa mga pila sa ulo kagwiya. Magapangatubang inisang kaso nga homicide kag frustrated homicide. Plano man sini nga magpasaka sang kaso nga physical injury bangod sa mga nagsapote sa iya. Nagpatigayon nasa investigasyon ang nokpoangot sa natabo. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, naghinay ang epekto sang northeast monsoon o kunamihan gani nabuhinan ang pag-ulan subong adlaw. Apang sunod sa pag-asa, posible sa gihapon na mabasko nga pag-ulan sa pila ka lugar, ilabi na sa nabagatnan nga bahin sang pungsod bangod sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Western Visayas, lakip na ang Aklan kag Capiz pati na sa pila ka bahin sang Iloilo. Posible man nga ma-eksperyensyahan sang ulan ang pila ka bahin sang pungsod. Mga puso, ariho, bantayan ang mas exciting pa nga maeksena sa last 2 nights ang pulang araw. Sa pagpalagyo ni Hiroshi Kagadinina, magaupod bala si Teresita. Sino balang piliyon ni Teresita? Si Colonel Yuta o kon si Eduardo. Bantayan ang pulang araw, 8 p.m. sa GMA Prime. Mga puso, sa Bacolod City naman, the more the merrier ang sitwasyon sa Barangay Banago matapos nagtipon-tipon sa isa ka grand salo-salo ang mga pumuluyo gikan sa 26 tanan ka mga purok sa lugar. Extension sa Noche Buena ang ilaing grande nga budol fight. Sosyal ang Christmas celebration bangod magluwas nga may lechon baboy na. Bao may on-the-spot grilling pa sang lechon baka.
Isa ini sa highlights ng Sambud Festival 2024 nga tinutuyo nga ipaluntad ang espiritu sang Pasko sa Barangay Banago kag itibong ang bayanihan spirit sang mga manugpangisda sa lugar. Mga kapuso, 6 days na lang, New Year na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.